Matapos natin masaksiyan ang matinding laban between Team Korea at Team Japan Hunters, ay ngayon naman sa chapter na ito ay inimbitahan ni Goto Ryuji si Song Jinwoo sa isang 1v1 fight. Dito nga natin mawitness ang matinding bakbakan ng dalawa kung saan malalasap ni Goto Ryuji kung gaano ka-powerful ang bida natin. Then sa last part ng video na ito ay na-release na ng Hunter Association ang list ng sasama sa Jeju Island Raid na binubuo ng 16 S-rank participant. Hindi nga kasama dito si Song Jinwoo. Then hindi lang ang mga hunter ang naghahanda, pati na rin ang Queen Anne. Bali na isilang na nga ang magiging Ant King nito. Hi di Senpai Koy, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube kaya dun po kayo manood. Bali pag-uusapan nga natin dito ang chapter 93 up to 94 ng Solo Leveling or ang episode 10. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Son Jinwoo, EQ da. Sa paninimula nga ng chapter na ito, kung inyong makikita ay inimbitahan ng bida natin sa isang 1v1 match-up. Ayon pa nga kay Song Jinwoo na even wala daw translator ay nararamdaman niya ang presence ni Goto Ryuji na porsigido siyang labanan. Bali gusto nga malaman ni Goto Ryuji kung gaano nga ba kalakas si Song Jinwoo, knowing na mabilis niya lang nalampaso si Kumamoto, na isa rin sa kinakatakutan na S-rank hunter ng Japan. Hindi nga alam ni Song Jinwoo kung ano ang intensyon ni Ryuji sa kanya. Ngumiti nga ito marahil it's a great chance na masukat ang improvement na kanyang kapangyarihan matapos ang Demon Castle quest. Nagulat na nga lang si Goto Ryuji nung makitang ngumiti si Song Jinwoo sa kanyang harapan. Nagsabi nga ang translator na pumapayag na nga daw si Song Jinwoo. Pero meron daw isang kondisyon na kinakailangan daw ni Goto Ryuji sundin, na dapat ay i-all out ang full strength niya sa magaganap na paglalaban. Kaya't na-amaze nga si Goto nung marinig ito. Ayon pa sa kanya kung seryoso ba yung bida natin. Pumayag na si Goto Ryuji sa kondisyon na hinihingi ni Song Jinwoo. Hindi nga ito malaking problema sa kanila sapagkat nandito naman daw si Shimizu na isang S-rank killer. Inutusan nga ni Goto si Shimizu na kung sino nga daw magkaroon ng injury sa magaganap na pagdeduelo ay kailangan niyang gamutin. Then tinuro niya nga si Song Jinwoo, bali ganun nga siya ka-confident na matatalo niya yung bida natin. After nun, may kita nga natin na nag-usap si Master Ma at Hunter Cha. Sinabi nga ni Master Ma na si Song Jinwoo pala daw ang sikat na pang-10 S-rank hunter ng Korea. Masasabi niya nga na malakas daw ito, pero hindi siya makapaniwala na lalabanan niya daw si Goto Ryuji. Nagsalita naman si Hunter Cha kung magiging okay lang ba daw ang lahat. Marahil hindi basta-basta ang katunggali ni Song Jinwoo, pero narealize niya rin na nakaya nga daw ni Song Jinwoo makirang isang A-rank dungeon boss at magsamon ng hundreds na mga halimaw. Kaya't para sa kanya ay hindi mahirapan si Song Jinwoo dito sapagkat saksi siya sa own strength ni Song Jinwoo. Then napansin nga ni Baekhyun-ho na hindi nagtatakip ng panyo si Hunter Cha. Kaya tinanong niya if okay lang ba daw si Hunter Cha sa mga hunter na nakakalubilo nito. Nag-response naman si Hunter Cha na hindi naman maaari na always niya na lang takpan ng panyo ang ilong niya, lalo't hindi basta-basta ang Jeju Island. Nagtanong nga si Hunter Cha para kay Baekhyun-ho kung acquaintance daw si Baekhyun-ho ni Song Jinwoo, bakit hindi ito gumagawa ng paraan para pigilan ang paglalaban. Yung naging sagot na nga lang ni Baekhyun-ho na hindi naman sa ganon. Bali excited nga daw siya sa magaganap na laban kung ano ang magiging resulta. Then gusto niya rin daw malaman kung totoo ba na si Song Jinwoo ay continuously na lumalakas. To give you a short trivia mga kaibigan, ang isang hunter kung anong rank nga yung na-receive niya ay ayun na yung magiging rank niya mismo. Kung isa kang A-rank hunter ay magiging A-rank hunter ka na lang talaga, even mag-insayo ka pa ng matagal. Pero depende yan kung makareceive ka ng awakening, same kay Song Jinwoo. So mabalik tayo sa magaganap na 1v1 fight. Kung inyo makikita nga ay nagsalita si Song Jinwoo at sinabing umpisahan na nila ang paglalaban. Pero habang nasa kaligitnaan siya ng pagsasalita ay agaran na umatake si Goto Ryuji ng patras na atake. Nagulat nga ang bida natin sa pagsalakay agad ni Goto sa kanya habang nagsasalita siya. Nagsalita naman si Goto at nagsabing, "Nagmintis ba ako?" Base nga sa bilis ni Song Jinwoo ay hindi naniniwala si Goto Ryuji na isang mage type hunter ang bida natin. Marahil nung masaksiyan niya kung gaano kabilis nakaiwas si Song Jinwoo sa atake niya, na hindi daw nakakapag-create ng tunog ang pagkilos nito. So sa madaling sabi, ang hinala ni Goto na isang assassin type hunter si Song Jinwoo. Kumbaga nagpapanggap lang ito sa ability niya. Sa isip-isip na ni Goto na i-reveal niya nga daw ang lahat ng tinatago ni Song Jinwoo sa pagdiduelo na iyon. Then yung bida nga natin ay napansin na ibang-iba daw si Goto Ryuji sa mga S-rank hunter na napaparito sa training facilities. Ayon pa sa kanya na malakas nga daw ito. Muli nga umatake si Goto sa bida natin at nagawa naman ni Song Jinwoo makaiwas agad. Karagdagan pa nga sinabi ni Song Jinwoo na malakas daw si Goto, pero mabilis niya nga lang daw nalalaman ang paggalaw nito.
Kahit hindi mahirap sa bida natin ang pag-iwas sa any attack ni Goto. Naging frustrated na nga si Goto nung makitang umiti na naman si Song Jinwoo sa kanya. Habang nasa kalagitnaan sila ng laban. Sa kabilang banda naman kung inyong makikita ay nag-uusap ang kasama ni Goto at sinabi ko kinakailangan ba daw nilang ipigil ang nagaganap na 1v1 fight. Maral ba sa reaksyon na nakita nila at pagkilos ni Goto ay siniseryoso na ang paglalaban. Sa kabilang side naman, sa team ng Korea ay napasabi na lang si Hunter Gyo na nakakatakot nga daw ang mga ataking nakikita niya ngayon. Na even ang mga mata niya ay hindi na maka-catch up yung paggalaw nila. Nagwika naman si Master Ma na base nga daw sa paglalaban ay nagagawa naman daw ni Song Jinwoo makaiwas dito sa mga atake na kine-create ng the strongest hunter ng Japan. Napansin naman ni Hunter Cha na parang nga daw pinaglalaroan lang ni Song Jinwoo si Goto na nagbibigay kahulugan na i-all out pa daw ni Goto yung buong kakayahan nito. Nakita rin ni Choi Jong-in ang nagaganap na 1v1 fight ni Goto at ni Song Jinwoo. So back to the scene nila Song Jinwoo at Goto, kung inyo mapapansin nga ay patuloy pa rin sa pag-atake si Goto. Naiinis na nga siya sa palaging pag-iwas ng bida natin. Inakala pa nga ni Goto dito na baka swerte lang daw si Song Jinwoo. Sa estimate nga ni Goto, if hindi nga daw niya ito siseryosohin, ay malaki ang posibilidad na matatalo siya kay Song Jinwoo. Kaya nakapagpasya na siya, natatapusin niya na ang bida natin. Sa another attack nga ni Goto Ryuji, ay nagawa nga nito madaplisan ng kaliwang pisngi ng bida natin at mag-iwan ng sugat. Then na-detect nga ng system ni Song Jinwoo na meron daw itong na-sense kay Goto Ryuji na blood loss. After nga ng left hand attack ay pinaunlakan naman ito ni Goto Ryuji ng right hand thrust attack. Pero laking gulat niya nung makitang nagawa ng bida natin mahawakan ng kanyang kanang kamay. Hindi na nga pababayaan ni Song Jinwoo ang C-step na maparehas yung na-detect nito kay Wang Dong-suk na nagkaroon ng emergency quest. Ay pangasabida natin na kung masyado daw siyang mabagal ay for sure nga daw na nagawa na ni Goto Ryuji matamaan ang kanyang kanang mata. Namiss nga si Goto Ryuji sa lakas ng grip ni Song Jinwoo. Wika niya pa na may pagkakataon na nga daw si Song Jinwoo hawakan ng pulso niya. Pero minabuti nitong hawakan ng kamay kaya't akala ni Goto Ryuji kung pinaglalaroan lang daw siya ng bida natin. Nagsalita naman si Song Jinwoo na hindi niya nga daw naiintindihan yung pinagsasabi ni Goto Ryuji. Pero isa lang ang sinisigurado niya, na even mahawakan niya ang wrist ni Goto Ryuji ay for sure na hindi nga daw ito papayag na ganun na lang matapos ang paglalaban nila. At doon nga asyukan si sa panel na ito ay bumuelo ang dalawa at nagbabalak ng sabayan na pag-atake. Nagiba na nga rin yung perspective ni Song Jinwoo dito at gustong gayahin na rin yung binabalak ni Goto. Naalarma na nga ang lahat ng manonood nung makita naging mas intense na ang practice match ng dalawa. Kaya gumawa na sila ng aksyon para pigilan ito bago pa man makareceive ang dalawa ng fatal injury. Hinawakan nga ni Baek Kyunho at Hunter Cha si Song Jinwoo para pigilan. In other side naman, hinawakan rin ni Hoshino si Goto Ryuji. Din si Ken naman ay gumawa ng malaking ice sa gitna ng paglalaban ng dalawa. Nagsalita naman si Baek Kyunho para sa ating bida at sinabi mabuti itigil na daw ang 1v1 fight. Marahil kinakailangan nila si Goto Ryuji para pamunuan ng S-rank hunter ng Japan sa magaganap na raid. Even nga si Hunter Cha ay nagwikang hindi nga daw nila kayang panagutan kung in case na merong masamang mangyari kay Goto Ryuji. At doon nga ay sinabi ni Baek Kyunho sa translator ng Japan na itigil na daw ang paglalaban marahil baka hindi na nga daw sila makontrol pa. At bukod pa dyan, ang practice match ng ibang S-rank hunter ay na-dismiss na rin dahil sa paglalaban nila Song Jinwoo at Goto Ryuji. Lumapit na si Master Ma kay Song Jinwoo at sinabing napahanga nga daw siya sa bida natin. Marahil nakareceive lang daw ito ng maliit na scratch sa muka. Inimbitahan nga ni Master Ma si Song Jinwoo na sumali sa kanilang guild. Marahil kulang nga daw sila ng mga physical fighter like assassin, fighter or tank. Narinig nga ito ni Choi Jong-in at patawang sinabi na isang mage type hunter si Song Jinwoo. Kaya't nagulat na lang si Master Ma nung marinig ito. Sa isip-isip nga ng bida natin sa naganap na 1v1 fight ay masyado nga daw siya napasobra. Bukod pa dyan ay alam niya na daw ang strength ng mga S-rank hunter na napaparito sa training facility. Pero pinagtataka niya na even high ranking hunter sila ay hindi nila magawang madetect yung mga shadow na nilagay ni Song Jinwoo sa bawat isa. Kahit nga rin daw si Goto Ryuji na isang pinakamalakas na Japanese hunter ay hindi magawang masense ang shadow na nilagay niya dito. Then tinawag na ni Song Jinwoo ang chairman. Then binigyan niya na nakasagutan si Chairman Gonhe kung anong desisyon niya. Kung sasama ba siya sa raid or hindi. Pero ang akto magsasalita na si Song Jinwoo ay napunta naman ang panel kay Goto Ryuji. Napansin nga ng translator na nag-iba ang pagkilos ni Goto matapos ang match. At kitang-kita sa mukha niya ang kaba at takot nung nilabanan niya si Song Jinwoo. Well, dito mas naintindihan na ni Goto Ryuji na hindi basta-basta ang nakalaban niya.
Matapos nga ang training ng dalawang bansa ay ngayon magre-release na ng official na magpa-participate sa magaganap na raid sa Jeju Island. Then laking gulat nga ni Baekhyun-ho nung malaman na hindi kasama si Song Jin-woo sa raid na iyon. Sa kabilang dako naman sa mismong lugar ni Goto Ryuji ay makikita nga natin na kinakausap niya si Sugimoto sa isang call. Bali si Sugimoto nga ang vice master ng guild nila at isa ring S-rank hunter. Binikya nga ni Goto na meron daw talented hunter sa South Korea. Well, yung tinutukoy nga dito ni Goto Ryuji ay si Song Jin-woo. Pero nagsalita naman si Sugimoto na alam niya na mas superior pa nga daw dito si Goto Ryuji. Pero yung naging response na nga lang ni Goto ay hindi nga daw siya sigurado doon. Base kung gaano lang siya pinaglalaruan ni Song Jin-woo. Sinabi nga ni Goto yung buong pangalan ng hunter na nakalaban niya. Ayon pa sa nakalap nilang balita na isa itong reawakening. Nagsalita naman si Sugimoto na nakakapagtaka nga daw kung bakit wala daw ang pangalan ni Song Jin-woo. Yung tinutukoy nga nila dito yung about sa official list na magpa-participate sa Jeju Island. Nagulat nga rin si Goto Ryuji nung malaman ang final list. Ayon pa sa kanya na hindi naman daw papayag yun for sure si Chairman Gonhae na hindi isama ang talented hunter nila, which is si Song Jin-woo. Pero base sa Vice Guild Master ni Goto na 16 participant lang daw ang nakalista. Pero malaking bagay na nga rin daw ito para hindi na sila mabahala pa pag nag-umpisa na ang raid. At doon nauputo ng pag-uusap ni Goto sa kanyang Vice Guild Master. Then dadako naman tayo sa mismong lungga ng Ant Queen sa mismong Jeju Island. Ayon pa nga sa Ant Queen na hindi nga daw sila papayag na magpatuloy pa ang ganitong cycle. Marahil kinakailangan niya nga daw ng isang malakas na sundalo na maglilid sa lahat ng mga langgam. At hindi lang yan, may capabilities nga rin daw itong supuin ang mga humahadlang sa kanila. As you can see nga sa panel na ito, ang pinakamalaking itlog sa nest niya ay kusa na lang nag-hatch. At nag-release nga ito ng napalakas na aura. At ito ang magiging Ant King ng Queen. Then sa scene naman ni Song Jin-woo ay muli nga siyang bumalik sa kanilang bahay. At tumulong nga siyang maglinis sa kanilang bahay. Then napansin nga ng mama ni Song Jin-woo ang mismong picture ng kanyang tatay. Kaya't nagtanong ang mama ni Song Jin-woo kung may balita ba daw silang nakalap sa kanilang ama. Habang nasa matagal siya pagkakatulog. Pero yung naging response na nga lang ni Song Jin-woo na wala. At bukod pa dyan ay kinakatakutan ni Song Jin-woo if ano na lang maisip ng kanyang nanay kung malaman na parehas sila ng kanyang ama ng trabahong pinasukan, which is maging isang hunter. Pero doon napagtanto ni Song Jin-woo na kung bakit ayaw ng kanyang nanay na umalis sa mismong apartment nila, even though may sapat na siyang kinikita as a S-rank hunter. Marahil nga daw ito sa kanyang ama sapagkat naghihintay pa rin daw ang kanyang nanay na baka sakali na bumalik pa ito at puntahan pa rin sila sa mismong apartment. Kaya't minabuting pinili ni Song Jin-woo na piliin ng kanyang pamilya kaysa magaganap na raid sa Jeju Island. Hindi nga rin natin masisisi si Song Jin-woo sa kadahilan ng need siya ng kanyang nanay sa ganitong sitwasyon. Then mapupunta naman ang scene sa mismong live cast. Inulat nga dito yung every phenomenal evolution ng mga langgam sa Jeju Island. Ang unang stage ay kulay puti ito nung unang sabak nila sa raid. At ang pangalawang stage ay mas malaki na, nalagpas sa mismong size ng tao. At ang pangatlong stage naman ay lumiit ang size nila pero may kakayanan silang maglakad na katulad sa tao. At yung apat na legs nila ay nagmimistulan ng kamay na kayang humawak ng kahit anong object. Then paglipas ng 2 taon ay nakompleto na nila ang pinaka-final form ng evolution kung saan ay meron na daw itong pakpak at kulay red na ang buong katawan. Kaya't kinakailangan na ng Japan at Korea puksain ito. Marahil sila ang malapit na bansa sa Jeju Island. Bukod pa dyan ay nagawa na ng ibang langgam magbigay ng casualties sa malalapit na bayan. Kung magpapatuloy nga ito ay maraming tao pa ang masasawi. Then makikita naman natin si Song Jin-woo na naglalakad. Binuksan niya nga ang kanyang cellphone then nakita niya ang announcement ng Hunter Association. Marami nga negative comments siya natatanggap katulad ng bakit hindi daw sasama si Song Jin-woo. Yung S-rank healer na retired na si Min Byung-go ay nagpa siyang sumama sa raid. Marami nga hates comment na na-receive si Song Jin-woo. At sinabi pa nilang kahiyahiya daw ang bida natin sa bansa ng Korea. Hindi nga ito pinansin ni Song Jin-woo at mas inintindi niya pa ang kanyang kapatid na si Jin-ah. Maraming taong nakakaalam na kapatid niya ito. Matapos nga iyon ay nakipagkita na si Song Jin-woo kay Jin-ho. Bali binigyan nga si Jin-ho ng kanyang nanay ng isang office kung saan malapit ito sa bahay ni Song Jin-woo. Pinahayag nga ni Jin-ho kung gagawa nga daw sila ng guild ay kinakailangan nila ng office. Bukod pa dyan para maging official guild sila ay kinakailangan pa nila ng isa pang miyembro which is binubuo ng guild master, vice at member. Sa case nga ni Song Jin-woo ay kinakailangan pa nila maghanap pa ng isa. Then may binigay nga na sulat si Jin-ho sa bida natin at sinabi may naghahanap sa kanya na isang foreigner na nakatira ngayon sa Korea.
Until July 17 nga lang daw ito napaparoon, kaya't as soon as possible nga daw ay makontak na ng bida natin ang foreigner. At malailang sadlit lang ay may nasend si Song Jin-woo at agaran nga siya nakipag-shadow exchange sa kanyang shadow soldier. At yung naramdaman pala ng bida natin ay meron palang neighborhood ni Song Jin-woo ang nasa panganib. Tinutukan nga ng lalaki ng patalimang babae. Then to the rescue nga si Song Jin-woo at biglang nag-appear sa mismong iskinita. Napansin nga ng lalaki si Song Jin-woo kaya't patanong niyang sinabi kung ano daw ang rason kung bakit napaparito si Song Jin-woo. Then surprisingly, una nga umatake ang lalaki sa bida natin. At yung patalim na ginamit niya ay hindi tumalab sa katawan ni Song Jin-woo. Kinuha nga ito ng bida natin at sinugatan niya ang kaliwang hita ng lalaki. Lumapit na si Song Jin-woo sa babae at sinabing mas maigi nga daw na umuwi na ito agad habang hindi pa nagdidilim. At doon ay agaran naman tumakbo ang babae. Then tinuon naman ng bida natin ang atensyon niya sa lalaki. Para makasigurado nga ay naglagay nga siya ng high orb shadow sa anino nito para mabantayan at hindi makagawa ng mga kabalastugan. Habang naglalakad nga ang bida natin ay naalala niya na bukas na nga magaganap ang Jeju Island Raid. At kinabukasan ay makikita nga natin sa panel na ito ang isang malaking helicopter kung saan nakasakay ang iba pang mga hunter na sasali sa Jeju Island Raid. Then sa kabilang banda naman ay mapapansin nga natin si Goto Ryuji na hindi pa rin nawala sa kanyang isipan yung ginawa ni Song Jin-woo. Naramdaman niya nga yung presence ni Song Jin-woo. Then karagdagan niya pa nung nakaharap niya ito ay nasense niya na nasa peligro ang kanyang buhay or nasa panganib. Napasabi na nga lang si Goto Ryuji kung humina na ba daw siya at doon magwawakas ang chapter 93 and 94 ng solo leveling. Napaka-interesting nga nito mga kaibigan marahil dadaong na ang mga hunter sa Jeju Island. Then ano kaya ang mangyayari sa kanila? At ayan ang aabangan natin sa susunod na i-release ko. If you like this video, please subscribe on my YouTube channel kasi doon po ako nag-upload ng mas maaga. Or ahead ako ng 2 chapter compare sa Facebook at TikTok. So ayun lang, this is Senpai Koy. See you in next video.